Good morning po sa bawat isa, lalo tigit sa akin si Babe, sa aking mga anak, sa akin nasasakupan, Winwakat, magandang araw sa bawat isa. Lalo tigit, Pastor Wilbert at Tesmin, salamat po muli sa pagbibigay ninyo ng opportunity na magamit po ni Lord sa inyong pong platform. Sir Archie, Pastor Regine, thank you sa pagpapaganda po ng ating mga streaming. So, ito po yung pagpapatuloy ng ating pong ginagawang pag-aaral. I believe ito po ay part 4 na. Ano po, ang ating pong pamagat ay Initial Evidences of Living Under God's Government. So, isa po ito sa mga napili ko sapagkat kung ating pong babalikan, yung pong tinuran o dineclare ng ating pong leader that 2023 is the year of kingdom manifestation. So, napaka-importante po nitong ating mga pag-aaralan. Ito po yung mga pangunahing makikita o ebidensya o manifestation sa mga tao na namumuhay under our Lord Jesus Christ rulership o yung pong pangunguna ng ating Panginoon sa ating buhay. Okay? So, kingdom is a country or nation governed by a king. Kingdom is a governing influence of king over a territory, impacting it with his personal will, his purpose, and his intent, producing a community of citizens reflecting the culture and lifestyle of a king. Alang, hindi po ito mabilis maunawaan. Kaya nga po, ulit-ulit tayo nagtuturo nito. In fact, sinabi rin ni Pastor Wilbert, dapat po, wala po tayong ibang pinakang sentro ng ating mga pagtuturo kung hindi ang kingdom ni Lord. Sabi nga po ni Pastor John Bibir, it is impossible to understand kingdom principles having democratic mindset kasi totally opposite po talaga siya. Magkaiba po siya. Doon po tayo sanay. Kaya napaka-imposible po na maunawa natin kung wala po talagang may nagdadirect sa atin nung mga salita niya at nakakaranas ng paghahari ng Panginoon sa kanyang buhay nang lubusan po na magmanifesto ang paghahari ng Diyos sa ating mga buhay. So ang una pong manifestation o ebidensya na talaga po tayo namumuhay na under God's rulership o sa kanya pong kingdom, sa kanyang gobyerno, ay meron pong binagong buhay o transformation ang makikita po sa atin. So, sa ating mga pinag-aralan, ang pinakang highlights po noon, yun din pong tinura ng ating leader, kapag hindi po natin na-realize, wala po talagang mababago sa atin. Without realization, there is no transformation. Kaya nga po, ating pong pinag-aralan doon sa Luke chapter 15, 11 to 32 about prodigal son, pero nakita natin na talaga mas malupit yung pong katangian o yung hindi magandang karakter ng pong matagal na nanahan sa pilang ng kanyang ama, pero namuhay si oldie o si older brother, namuhay bilang isang alipin. Pwede rin pong mangyari sa atin yun, na we are always claiming that we are son of God, pero namumuhay tayo bilang alipin. Kasi nga, hindi natin alam yung mga prinsipyo at hindi natin talaga nalalaman yung pamumuhay tulad ng isang tunay na anak. Okay? Hanggat hindi po dumarating tayo doon sa age of maturity, ang sabi ng Biblia, ang isa raw anak, although siya raw po ay tagapagmana ng kanyang mayamang ama, pero siya po ay hindi pa rin nagmamature, wala po siyang pinag-iba sa alipin. So nakita rin po natin doon sa istorya nung prodigal son at saka nung older son, mga kapatid. So mas maganda yung prodigal son in a way sapagkat na-realize niya. Kaya siya nag-transform. So yun dapat ang malaman natin, talagang sa buhay natin, nung mga nakaraan, talagang hindi nakakalugod kay Lord. Pero nung tayo binigyan niya ng pagkakataon, opportunity, privilege, na isama sa kanyang paghahari, therefore, nakita natin, big time, nagkasala tayo sa kanya, na-realize natin, mali talaga yung ating mga ginawa, at hindi na natin bibigyan ng puwang na maulit pa ito sa ating mga buhay, sapagkat alam natin, may tinatawag na self-inflicted sufferings, kaya pala tayo nahihirapan gawa ng ating mga maling pagpili sa buhay. So ayun po, mga kapatid, napaka-importante that we realize para po magkaroon ng transformation. Because without realization, there is no actualization. So sumunod na ebidensya na pag-aaralan natin nung nakaraan. Unification. Okay? Nung nakaraan, nabanggit ko sa inyo, tinuro ng ating mentor, the longest prayer of our Lord Jesus Christ
sa John chapter 17 is all about the unification of God's body. Ano kanyang mga tinawag. So, kami rin po noon, talagang napakahirap, parang lagi na lang itong problema ng mga churches. Paano magkakaroon ng kaisahan si pastor, mga leader niya, at susunod lang itong mga miyembro. Sapagkat normally, sa ating mga natutunan, kalimitan ang pag-aaway ay hindi naman talaga nangyayari between pastor and member. It is always between the ministers and the pastor. Sapagkat meron na nga rin itong mga ministers na ito na certain area of influence sa mga pinagkatiwala sa kanilang posisyon. Ano po? So, kapag hindi established, kung sino po yung kinatawan ng ulo, ganito lagi naging problema. Ang daming nagpapakaulo. So, yun nga po, monster na yung church without them knowing it. Ang sabi ng ating pinag-aralan, unification, one body. So, ibig sabihin, kung gagampanan ng bawat isa, yung kanilang tungkulin, kasi nalaman nila kung ano yung kanilang tungkulin, na highlights. Kung sino ba yung kinatawan ng ating Panginoong Kristo, at natagpuan nila na yung kanila palang pastor ay kaloob ng Panginoon sa kanila, nakipag-relate sila. Sa madaling salita, nag-connect sila sa kanilang pastor, binuksan nila yung regalo, nalaman nila matindi pala yung regalo sa kanila ng Panginoon. Anyway, kung atin namang iisipin, tanong nga nung ating leader din, ang sabi niya, saan ba nakikita yung halaga ng regalo? Dahil ba doon sa regalo mismo o dahil doon sa nagregalo? Common ang sagot ng bawat isa, dahil po sa nagregalo. So, sa tingin ko naman, wala namang makikipagtalo sa akin. Hindi po pwede magkamali ang Panginoon sa pagpili ng sinasabi niyang regalo sa kanyang iglesia. So, settle natin doon sa baging yon. Para ano po mangyari? Mangyari po yung number one responsibility namin sa inyo, which is to equip kayo. To equip the saints. Kaya nga doon, lumabas doon sa ating pong sinasabi na yon, na although training and upgrading is pricey, pero mas matindi po ang ating binabayaran kapag po tayo ignorante sa napakaraming bagay, particular sa gawain, na inaatas sa atin ng Panginoon. Ano ba yung mga life assignment natin? Na unti-unti nating malalaman yan along the way habang tayo po ay sumusunod sa panuntunan ng Panginoon. Kami bilang mga pastor, tinuturuan nyo para makapag-upgrade kami, matrain kami for righteousness. Lagi kami na-upgrade. So ano nangyayari mga kapatid? Ano man yung aming natutunan, ang recipient naman kayo. Kaya normal lamang po na magtulungan tayo para, sabi ko nga po lagi, it takes two to tango. Parehas tayong nagkaroon ng pagkukulang. So natagpuan tayo sa ganyang estado at isa pa sa mga natutunan ko, malakas talagang church. Huwag niyong hayaang mahadlangan po yan ng pera. Kaya nga po, pinagsama-sama tayo ng Panginoon bilang isang katawan para mag-unite tayo. Malaman natin yung kahalagahan ng training and upgrading, particular sa ginagawa niyong tulong sa inyong mga pastor, para hindi na lang sila yung pastor na may tawag. O hindi, na-perform nila ng tama yung kanilang pagkakatawag. In that way, mararanasan nyo na yung breakthrough upon breakthrough, uti-uti, nalaman ninyong kalooban ni Lord, layer upon layer, at uti-uti kayo nababago, glory upon glory, into the highest. Yan po ang talagang mararanasan ng mga iglesyang nagkakaroon ng kaisahan. At hindi po tayo titigil until such time. Ano yun? We are now united. In our faith, in knowledge about the Son of God, at unti-unti na tayo pare-parehas nagmamature. Attaining the whole measure of the fullness of Christ. Sabi nga ng ating mentor, without somebody to lead you in your journey in life, one who knows the right path to take. If you are in the wilderness, you will be lost. Sabi nung unong nakaraan, ang mundong ito ay napakalaki pong wilderness. Kaya po, niloob ng Panginoon, kung mapupunan niyo po ron, napakarami niya talagang nilagay na regalo. Puro yung plural. Apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers for the equipping of the saints. Para magkaroon po ng complementary, para yung church ni Lord mabuild, mag-mature, makilala siya ng lubusan. So, at this point in time, mga kapatid, papasok tayo sa tinatawag nating pangatlong ebidensya. Pangatlong ebidensya na kung saan masasabi natin na tayo namubuhay na o nararanasan na natin
ang paghahari ng Panginoon sa ating buhay. Authorization. Una, transformation. Pangalawa, unification. Pangatlo, authorization. Close and open parenthesis, power. Authorization, mga kapatid, is power. Okay? So, ang sabi po rito, power without authority is illegitimate power. Kaya alam ng Panginoon nyo, kaya agip ang tawag sa pastor. Kasi siya yung magsisilbi na authority natin sa ating buhay. Nadadalin tayo sa tamang pagsunod sa ilan pang mga authority na itinakdaan niya sa mundong ito. Meron tayong tinatawag na civil authority, may tinatawag tayo na social authority, may tinatawag tayo na family authority. Kung tayo po ay magpapasakop o meron tayong sinusunod, okay, na authority. Therefore, mga kapatid, hindi po magiging illegitimate yung ating power o sobra tayong powerful pero ang dami nating nasisira o ang dami nating mga nasasalanta because yung power natin ginagamit hindi controllable kasi walang authority na kung saan pinagpapasakupan po tayo. Okay? So, truth to ponder. Truth to ponder. Where's my copy? Truth to ponder. We know that we need authority but we don't trust it. Tingnan nyo po, lahat naman tayo, alam natin, na talaga naman kailangan natin ng authority ng buhay. Pero, nahihirapan po tayong magtiwala. Thank you, ma. Wait. Okay? We know that authority is good for us, but ayaw natin ito. Alam natin ang authority makakabuti para sa atin, pero ayaw natin ito. Okay? Alam din natin that authority is necessary. Okay? But we only give a certain amount of space in our lives. Oh, bakit? 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 Yan ang ating tanong. Because we are living in a democratic country. In democracy, we simply cooperate but do not submit to authority. Yan, Yun po yun. Sabi nga sa inyo kanina, na nag-start tayo, sobrang opposite ng ating kinalakhan. Okay? Sa democratic form of government, we simply cooperate. Okay? We don't submit. Kaya lang, ang pinasok natin gobyerno ng langit for us to experience yung buhay na gusto ng Panginoon na maranasan natin and to execute yung power, yung gift, yung anointing na binigay ng Panginoon sa atin legally. Therefore, we must operate, okay, under right authority. Kapatid. So, sabi po rito ni Dr. Miles Monroe, authority is God's greatest gift and greatest protection to us. Tingnan nyo itong talatang ito, ha? Authority is God's greatest gift and greatest protection to us. Okay, Psalm 91, 1-2. Teka lang po, ha? Lucas copy 2. Sarap. Psalm 91, 1-2. He who abides. Sa ibang salin, he who dwells. So, mas pinili ko to kasi ang linaw. He who abides. Siya na nagpapailalim. Siya na sumusunod. Hindi basta nakatira lang. Okay? Hindi basta nagke-claim lang na si Lord yung Lord ko. But He abides. Saan? Sa mga laws and principles nung hari, nung gobyernong akin pinasok. Kaya nakalagay dyan, in the shelter of the Most High. Okay? Will also abide in the shadow of the Almighty. Mga kapatid, kaya kayang-kaya mo sabihin, that He is my refuge and my fortress. My God in whom I trust. So mga kapatid, kapag tayo masunurin, anyway, sa kingdom government, okay, sa gobyerno ng Diyos, ang pinaka-powerful word, okay, ay obedience. Okay? Yan naman po ang pinaka-hated word in democratic form of government. Kasi nga, we just simply, okay, cooperate kung gusto. Okay? Kaya lang, alam nyo, dahil nahasa tayo, sa democratic form of government, nahasa tayo na majority win. Okay? So, most of the times, ayaw natin yung kalooban ni Lord, Ayaw natin na meron tayong sinusunod na absolute sa ating buhay. Okay? Particular, kapag ka mga pastor na ayaw natin makipag-relate, kasi nga, dalang-dala tayo sa ganung klase ng settings.
Kaya nga, imposible nating maunawaan ang kingdom principles na meron tayong democratic mindset. Kasi totally opposite nga po siya. Kaya tingnan nyo, marami sa ating Kristiyano. Anyway, lahat tayo po, naranasan natin to. That we are all claiming that we are sons of God. Pero hindi naman talaga tayo totally sumusunod. Because kung ano lang yung gusto natin, yun nating sinusunod. Hindi talaga si Lord ang nasusunod sa ating buhay. At worst, wala tayong sinusunod na authority. Kaya yung gamit nating kapangyarihan, uncontrollable. Yung ating kapangyarihan ginagamit o gift, naaabuso natin. Kasi yan po ay illegitimate power without authority na nag-hone ng ating karakter, nagdadirect sa atin kung paano natin gagamitin ng tama yung ating mga giftings. Mga batid, tingnan niyo po ito tungkol sa authority. Ang eroplano po, although kanya na-surpass yung law of aerodynamics. Pero it doesn't mean, mga batid, na kung wala pong mga manpower dyan, tatakbo siya ng maayos. In fact, meron tayong tinatawag na pilot, may co-pilot, at maraming naglilingkuran dyan para lang po manatili na kumpinyente yung mga sumasakay dito. Meron dyan mga flight stewardess, meron dyan security. In fact, habang ako'y nanonood ng mga movies, nalaman ko na meron pala dyan na hindi mo kilala, pero siya ay security ng airplane na yon, para silang mga secret agent, something like that. Nanaandun din sila. Para yon? In fact, grabe ang maintenance nito. Para lang ito'y manatili na nasusurpass yung law of aerodynamics. Makalipad siya at maging kumbinyente ang lahat po ng sumasakay sa kanya. Okay? Mga kapatid, pero again, wala siyang authority to fly. Unlike, sa isang ibon, na binigyan ni Lord ng authority, nagpapasakop sa authority niya, which is si Lord, na lumikha sa kanya, nagsasubmit siya ng authority niya, makalipad. So, effortless ang paglipad sa kanya. In fact, wala naman tayong makikita mga ibon na pumapasok sa mga, ano bang tawag natin dito? Aeronautical school para sila makalipad ng maayos. Wala po. Hindi nila kailangan ng katulong ng mga kapwa nila ibon para sabihin, eto, pag gusto mong kumaliwa ka, ito gagawin mo sa pakpak mo. Pag gusto mong kumanan, ito ang gagawin mo sa pakpak mo. Kung gusto mong pabulusok, ito gagawin mo. Wala pong ganon. Intact sa kanila yung authority na yun. At normal sa kanila, pagdating sa paglipad, very powerful sila. Why? Because they submit dun po sa pagkakalikha sa kanila. So nakita nyo yung dalawa, di ba? Pwede rin naman, nasusurpass din, pero grabe maintenance. Okay? At most of the times, hindi naman malimit. Hindi most of the time. Marami kayong nababalitaan, Particular kapag kaluma na yung mga airplane, kahit na matindi yung kanilang pag-maintain dito, humahantong pa rin talaga sa pagkasira. At worst, yung iba bumabagsak. Pagka pinilit pa rin nilang paliparin ito. Diba? Unlike doon sa nag-ooperate under God's authority. Mga kapatid, the power of authority. Pag-usapan natin. Ano po? The power of authority. So, the most powerful position on earth is under authority. Ang pinakamakapangyarihan daw posisyon, hindi yung mga posisyon na alam ninyo. Yung under ka ng isang authority. Tingnan nyo po ito Matthew 6:26-30 at saka verses 33-34. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Okay? Verse 27. Who of you by worrying can add a single hour of his life? And why do you worry about your clothes? See how the lilies of the field grow? Lilies of the field. Yung isa kanina, birds of the air. Lilies of the field. Okay, grow naturally. Kapag ka po yung authority nila sa matabang lupa ay kanila pong ini-apply, therefore, automatically, they grow. They grow. At hindi lang yun, namumulaklak. Okay. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon, in all his splendor, was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you? Oh, you of little faith. 33-34.
So sabi ni Lord, this must be our top priority. Okay? This is our, okay, top priority. His kingdom, paghahari niya, at ang kanyang katwiran. And all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. So nakita nyo rito mga kapatid, ano? Habang ibon, nagpapakaibon, okay, pinoprovide, okay, nung hari niya, ng authority niya, ang lahat ng kanyang pangangailangan. Habang ang lilies of the field, okay, inia-apply o nagsasubmit sa authority ng good grounds. Therefore, he will naturally grow and, ano yun, namumulaklak. Mga kapatid, sabi nga, kahit nga si Solomon, napakayaman. Hindi niya kaya magdamit na katulad ng dinadamit o ganun kaganda ng mga bulaklak. Ano, sa parang, siguro kung mayor siya ng Maynila, joke lang po yun. Okay. Truth, mga kapatid. Tandaan ninyo, yung ating kamalayan about doon sa kalayaan, lako, galing sa Amerika yan. Kaisipan ng mga Amerikano yan. Freedom. Okay? Lagi niyong tatandaan, lahat ng government, even democratic form of government na galing din sa Amerika, na minanan lang natin ito sa kanila, mga kapatid, galing po yan doon sa pagde-declare ng independence ng mga tao, ng ating ninuno sa ating Panginoon. Kasi once na ikaw po ay nag-violate ng batas ng isang gobyerno, okay, you are declaring independence doon sa bansang yon. Kaya nga po yung ating hinahanap na totoong kalayaan, hindi natin makita. Kasi nga po, ang alam natin sa kalayaan, walang pakialaman. And that is inaccurate. Mga kapatid, freedom without authority, tandaan nyo ito mabuti, is anarchy. Anarchy is lawlessness. It is chaos. Ano po? Kapag wala kang sinusunod na batas, walang authority kang sinusunod, pasaway, sa madaling salita. Kaya yung kalayaan, na wala kang sinusunod na batas, kalokohan po ito. Okay? Kasi magiging lawless ka. Kaya, lalo tigit sa ating mga iglesia na kinabibilangan, hindi pwede na hindi mo sinusunod yung kinatawan ng Panginoon. Sabi ko nga po, kapag hindi mo sinunod yung iyong pastor na gift ni Lord o ni Christ, okay, personally, sa kanyang iglesia, mga kapatid, ay tiyak po, sablay sa civil authority o sa government, sablay sa social authority o sa trabaho, sablay sa pamilya. Yan yung nangyayari. Okay? So, ano pang katotohanan? There will never be no freedom without law and boundaries. O sige, subukan ninyo ng ibon lumangoy. Tignan natin. Huwag mo siyang lagyan ng boundaries, batas, na yung pong pagkakali sa kanya para siya magtagumpay at makaranas ng totoong kalayaan. Mag-submit siya sa authority yung nilagay sa kanya. Okay? Saan ka? Sa air. That is your authority. You must live under your authority. And therefore, ano yun? Kahit wag kang magbungkal, kakain ka. Kahit wag kang maglagay sa kamali, kakain ka. Basta under ka ng authority. Okay? O ano pa? Kapatid, yung isda. Subukan yung isda. Although may tinatawag tayong flying fish, pero hindi naman talaga matagal na lumilipad yun. Kung hindi napakalaki lang ng kanyang palikpik, kaya siya nakakalipad. Pero hindi talaga siya lumilipad na katulad ng ibon. Sapagkat hindi siya authorized. Wala siyang authority ron. Mga kapatid, pag ginawa niya, mamamatay siya. Kasi ang authority niya nasa tubig. Mga kapatid, kaya yun ang kanyang boundaries, yun ang kanyang limitation. Ay imagine sa mga Kristyano, ang kaisipan nila about doon sa Malaya, I'm free. Yung pala, wag pakalman ni Pastor. Adi mapahama ka. Kasi meron certain boundary ka lang. Okay? Hindi pwedeng lalabas ka sa boundary yon tapos aasa ka na you are totally covered. No. Pagka hindi mo sinunod yung prinsipyo, yung batas ng Diyos, para kayo magtagumpay, lumabas ka, you are on your own. Hindi ka na-cover ni Lord ron. At ikaw ang gumawa nun, hindi siya. Kasi siya nagpo-provide lang. Kami mga pastor, kinatawan niya, nagpo-provide ng prinsipyo, batas ni Lord, ng limits, ng boundaries. Okay? For you, to become, ano yun? Free talaga na totoo. To be the servant of the Lord. Mga kapatid. Ang totoong kalayaan ay yung pong nararanasan mo yung purpose ng buhay dahil mayroon kang sinusunod na batas. Okay? Naging gagaling sa authority na sinusunod mo. Okay?
So, tingnan natin yung sumunod. Okay, ang una natin, ang kapangyarihan ng authority, ang pinakamakapangyarihang posisyon sa mundong ito ay under ka ng authority. Pangalawa, authority is the safest place for all things to be. Okay, sa lahat ng bagay, o let's say, sa lahat ng nilikha ng Panginoon, ang pinakaligtas na lugar sa iyo ay under ka ng authority. Okay, tulad ng mga ibon. Okay, ang safest place sa kanila, under ng authority nilagay sa kanila. Ano yun? Lumipad sa himpapawid. At habang ginagawa nila yan, okay, yung authority ng pag-aalika sa kanila, na-enjoy nila yung buhay. The same way sa mga isda, sa tubig. Yan ang safest place sa kanila, yan ang authority nila. Okay? Kaya hindi sila mamamatay hanggat sinusunod nila yung authority ng kanilang buhay. Ligtas sila lagi. Sabi ko nga, ang laging nagiging sanina kamamatayan yan itong mga ito ang tao pa rin. Kapag polluted ang air, pagka polluted rin ang water, namamatay sila. Okay? Pero again, ang ating binibigyan ng emphasis dito, yung authority binigay ng Panginoon sa iyo, sinunod mo. Therefore, naturally, you will enjoy life. Okay? Kasi merong ang authority pinagsasubmitan. You are always safe. Okay? Kaya nga sabi ron, as long as we have the head, we are always safe. Okay? Sino yung head? Si Christ. Ibig sabihin, kung sinusunod mo yung prinsipyo niya, kung sinusunod mo yung authority niya, okay? Katulad ng ibon, sinusunod yung authority, okay, na inilagay sa kanya ng Panginoon, ang lumipad, okay, ligtas siya. Ang mga isda, lumangoy, ligtas siya, safe siya. Ganun na rin ang mga binhi, pag napatanim sa good soil, therefore, hindi mo kailangan ipag-pray, kusang tutubo yan. Mga kapatid, ang tanong, ang tao, sinong authority ng tao? Yun ang problema natin. Lahat ang claim natin, si Jesus, si Lord. Kaya nga ulitin ko sa inyo, pinag-usapan natin about the body. Alam ng Panginoon na kapag ang tao ay walang sinusunod na tao, bodily form, na authority, alam ni Lord, mahihirapan. Okay, kaya nga siya mismo Diyos, nagkatawang tao. Kasi kailangan talaga ng tao. Ever since naman nung nag-start yung pagkakasala, or anyway, ever since nung likay ng Panginoon ng tao, lagi may authority. Okay? Laging ganoon, may tinatawag lagi si Lord na tao for specific task. Okay, maging authority o kinatawan niya. Okay, sa kanyang mga nasasakupan. Mga kapatid, kaya kung halimbawa, pastor ka, wala ka ring authority, malaking problema mo. Mahirapan ka doon sa pasunurang gusto mo. At panay ang cry out mo, panay ang pray ninyo, okay, just like us before, okay, ang laging sentro ng panalangin mo, magkaroon ng kaisahan, sana sumunod na si ganito. Di ba? Pero alam nyo, isa sa hiwaga na nakita ko, kapag tayo mismo bilang mga leaders, nakita nila na meron tayong pastor din ng buhay natin, na pinagsasabitan natin, authority natin. Okay? At habang sinusunod, nakikita nila na grabe ang buhay mo. Nakikita nila, grabe, safe na safe ka sa mga alalahanin. Okay? Because you understand, authority is the safest place for you. Therefore, ano yun mga kapatid, ang bilis sa kanilang sumunod. Ang bilis sa kanilang sumunod. Kaya nga yun yung yun yung kapangyarihan ng tent of meeting. Kasi once na nadala mo rin yung leaders mo, na sinabi rin ng Panginoon kay Moses, dalhin mo yung mga elders na matitindi yung katangian, mga kinikilala ng kanilang tribe. And therefore, dalhin mo sa toldan tipanan. Just like yung ating ginagawa, di ba? Ang ating mga tent of meeting, mga kapatid, ay normally, yan ay sa Baguio, yung ating annual. Yung ating mid-year intake naman, sa sobrang dami na natin, ginawa na ni Pastor na parang regional. Parang gano'n, ano po? Kung saan ka malapit, yun ang iyong tent of meeting. So, meron tayong dalawa. At meron pa rin tayong mga tinatawag na mga mobile. Some of them, mga pinagkakatiwlaan ni Pastor Wilbert, ay napakaganda, at ito yung mga naranasan natin. Very common experiences natin. Sama, masasabi natin that we are living under God's government. Okay, kasi we are experiencing, okay, yung gradual ng pamumuhay sa ilalim ng paghahari ng Panginoon. Mga kapatid, nakikita natin yung totoong kalayaan. Totoo na napakasarap talaga na meron kang tao na sinusunod.
Because authority is the safest place for you. Mga kapatid, kaya nga, isip-isip din pagka may time. Pag wala tayong sinusunod, talagang pag sinabi sinusunod, talagang priority mo siya, pinupurso mo siya, ako, makita na sinusunod mo yan, napakabilis na. Tsaka in fact, yun naman talaga yung disenyo ng buhay na ito. Kailangan meron kang authority sinusunod. Ano mga kapatid, hindi pwedeng direkta ka kay Lord, ulitin ko sa inyo. Sapagkat siya na nga mismo yung nag-akda na kailangan natin ng tao. Okay, the mere fact na siya nasa kanan luklukan na ng langit, alam niya may hirapan ang kanyang mga iglesia para ito talagang totally maging malakas. 'Di ba? Kasi nga mga wala sa hulog. Kung anong gustong gawin, gifted, okay, powerful, yun ang kanilang ginagawa. Ang problema mo, walang direction at all. Mga kapatid, di ba? Ano sabi ng Biblia? When there is no vision, yung vision galing yan doon sa ulo kung walang tumatayo talaga dyan na kinatawan ng ulo ng iglesia, ang Panginoon Kristo, hindi na-highlight siya. Hindi nyo ngayon napapakinabangan ng usot, hindi nyo masabing kaloob sa inyo. Di ba? O kaya again, kung sa mga bahaging ito, para nakikita ninyo kulang, okay, ulitin ko, it takes two to tango. It's about time for you. Tulungan ninyo yung leader ninyo, maka-attend ng mga seminars. At hindi basta seminar lang, piliin din ninyo yung may mga testimonies, na nagpapatunay na talaga yung iglesia nila ay talagang hindi dumami dahil maraming pera, hindi lumakas dahil madami, hindi lumakas dahil madaming pera, hindi lumakas dahil maganda yung building. O hindi, kaya sila naging malakas kasi alam nila kung ano yung protocol ng kaharian ng langit. Mga kapatid, particular doon sa authority na dapat nilang pinagpapasakupan. O ngayon, again, parang nasa litrato, esep tayo. Mga kapatid, sino authority mo? Okay? So, pangatlo, the power of authority. Okay? Discovering your authority is the key to freedom. Alam niyo mga kapatid, very vital ito, itong parts na ito. You must discover kung sino talaga yung authority binigay sa ni Lord. In fact, sa group natin, hindi na ito masyadong bago. Ang tawag natin dito is set man. Sino yung tao na itinalaga ng Panginoon sa'yo na magiging authority ng buhay mo, na magda-direct ng buhay mo. Okay? Ako, dahil sa aking mga naranasan, okay, sobra kong sincere na magbago noong 2010. Kaya lang nakita ko, hindi pala kung sincere ka, mangyayari na yung kalooban ng Panginoon. Kasi pwedeng sincere ka pero mali. Yung mga nilalaban na prinsipyo. Okay? 2 years lang tinagal ko bababa na talaga ako. Until nakilala ko yung set man o tinakdaan ng tao ng Panginoon sa akin ni Lord. Alam mo, mga kapatid, at first, gusto ko talaga maturo niya na-offend lang ako most of the times. Kaya lang, every time na ibubulay-bulay ko yung mga tinuro niya, kaya yung mga word of God, ng mga tuntungan niya, tama talaga So, sa madaling salita, ang realization ko, ako mali. So, anong gagawin ko? Nakita ko, tama tinuturo niya, ako mali, edi ako magbago. At nakita ko, upon doing that, wala akong kamalay-malay, okay, kahit na-offend ako, talagang hinahanap ko siya. Hinahanap ko lagi siya. Kaya dumating ako sa estado ng wala na akong kamalay-malay, pinupurso ko na pala siya. Pero alam niyo mga kapatid ko, lagi nagtutulak sa akin kung bakit napupurso ko siya. Kasi bukod doon sa mga wisdom na tinuturo niya, laging nahihirapan niyang kalooban ko doon sa mga makukulit siya sa church na pinagkatiwala sa akin nila. So, ang tendency, kahit na-offended ako at meron akong planong hindi na sana dadalo for the next month, dahil ako ay naiinis doon sa mga nararanasan ko sa loob, gusto ko ng kalakasan. Okay, hanap ulit yung kalakasan. Sa magitan ng walang kamalay-malay, yun na pala yung magiging authority ng buhay ko. Kaya simula lalo nung naunawaan ko habang ako ay nag-grow deeper sa kanyang mga batas at prinsipyo, ay lalo kong pinarso. At talaga namang pag nagtuturo ako, siya lang makakapigil sa akin. Yung taong yon. Ano man yung aking ginagawa, pag basta tumawag siya, wala akong ginagawa. Okay? I make myself available. Okay? Doon sa tao, authority ng buhay ko. Okay? Na kung saan ay nakita ko talaga siya ang tinakda ng Panginoon na maging authority ng buhay ko kasi tumino talaga ako. At hindi lang yon. Ang ganda na nangyari sa aming iglesia.
Di ba? Domino effect yan eh. Ganun yung leader, ganun din yung mga miyembro. Mga kapatid. So, again, SF. Okay? So, this part, very vital ito. Kaya nga, ang challenge sa akin ni Pastor Wilbert, gusto mong maging spiritual son ko? Pursue me. So, hindi pwede na ikaw may kailangan, tapos ako mahabol sa'yo. Hindi pwedeng nandun ako sa lugar mo, in-expect kita ron, pero wala ka. Sabi ko, itong mga ganitong klase ng prinsipyo, sana very basic siya, no? Pero marami pa rin until now. Hindi pa rin nakakaunawa nito. Siguro, kung makita ninyo kung bakit ganun yung very minimal yung ating breakthrough sa ating iglesia, siguro sa mga bahaging yon. Nisi-share ko ito kasi talagang matinding karanasan ko rito. Sa mga bahaging ito. Na ano man yung nangyayari sa amin ngayon, utang namin ito lahat doon sa Setman, doon sa pamilya niya. Kaya yung sinabi niya rin, our greatest ability is our availability. Okay? Kaya nga, yon. I see to it that I'm always available once na pinatawag ako ng authority ng buhay ko. Basta kailangan niya kami. Okay? Siya ang aming priority. That way, we seek first the God's kingdom because that is the protocol of God in our lives. Sometimes, we literally understand it, yung Bible, pero there's truth behind that na kailangan natin itong ma-discover. Pero without someone much higher yung spiritual authority nila, na kung saan magpapailalim tayo sa kanilang authority, therefore, mahirapan tayo na ma-discover yung mga ganong klase ng revelasyon. Na yung pala yun. At naalala ko, si kaibigan ng ating mentor, si Reverend Doy Castillo, sinabi niya, ang Bible, merong siyang tinatawag na, naandun pero wala doon. Parang babasahin mo, wala naman siya doon, pero naandun yung katotohanan. Yun yung sinasabi niya. Na pagka inunawa mo, naandun yun. Okay? Kaya lang, meron siyempreng mga pilosopo, gusto makikita talaga, letter by letter, hindi mo makikita. Okay? Hindi mo makikita yun doon. Kasi nga, naandun yun at hindi basta-basta pinapakita. Tandaan ninyo, in the Bible, pwede ka lang pahayagan ng Panginoon ng mga sikreto. Okay? Kapag ka in-equate niya, na ikikaibigan niya na. Because secret belongs to a friend. Kaya pag sinabi niya, kaibigan na kanya, kapag ka talagang gano'n ninyo yung relationship, sobrang intimate na sa isa't isa, ano mangyayari mga kapatid? Naku, grabe yung mga revelasyon ninyo makukuha. Pero again, mga kapatid, discover your authority. Discover yung setman mo, the right authority, kahit sino ka pa. Okay? Kahit nga si Pastor Wilbert, meron ding authority. Alam natin lahat yan, mga kapatid. So, ganun po talaga yun, mga kapatid. At kailangan natin magpailalim. Tignan niyo po ito. Nananatiling lumalago. Okay? Nai-enjoy niya yung kanyang place simply because nagpapasakop siya doon sa authority. Okay? Anong kanyang authority? Good grounds. Okay? Siya naman, nakakalipad siya ng maayos. Nagpapasakop siya saan? Sa authority ng hangin. Okay, the same way sa mga isda. Authority ng tubig. Okay, again, kamot na naman tayo sa ulo. Tao, sino? Okay? Yung setman mo, sino? Hanapin mo na yan. Makipag-connect ka ng gusto. Makilala mo siya ng lubusan. Okay? Kasi napaka-vital ng parts na ito. Napaka-importante. Kagaya nga ng mga nasasabi ko noon. Importante ito kasi nga, kung hindi mo makikilala ng lubusan yung pastor mo, tapos wala kang kamalay-malay, hindi pa naman totoong pastor, impostor pala. Patay ka, ang dami mo na sayang. Hindi lang ikaw ang damay asawa mo, damay ang mga anak mo, damay ang mga susunod na generasyon. Kaya importante yung connection mo. Kaya nga sabi ng ating mentor, connection determines your supply. Okay? Pagka nakilala mo naman at nakita mo yung mga resulta ng pagsunod sa Panginoon. Okay? Nung nakikita mo na somehow, ito yung maging authority ng buhay ko. Okay? Aba, makipag-connect ka na. Huwag ka nang patumpik-tumpik. Hindi lang basta connection, accurate. Dapat ang connection mo, strong dapat yung connection mo. At makikita naman yan sa panahon na ligligan. Okay? Sa panahon ng mga, doon matetest talaga eh. Doon matetest kung talagang yung connection ay talagang accurate and strong sa panahon na ligligan. Kasi marami nagko-connect sa panahon ng kasaganaan eh. Ang tanong, sa panahon naman ng kasalatan, nandyan pa rin ba siya? Nananatili bang tapat? Okay? So, pang-apat natin, authority is the key to be free from stress. Yun ang totoong kalayaan. Kapatid, kasi ang susi, pare kayo hindi lagi na stress, abay magpailalim ka.
Kailangan mo matagpuan yung authority ng buhay mo. Sapagkat ang authority, ang susi, is the key para ikaw po ay maging malaya sa mga stress na tinatawag. In fact, marami raw tumataas kapag ang isang tao is stress. Okay, diyan nagmumula talaga maraming sakit. Sa labis na stress o pag-iisip. Pati ninyo, Matthew 6:31, 32. Ay sabi ni Lord, so do not worry saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? Kasi sa atin, ito ang buhay sa atin eh. Sinanay tayo ng demokratikong paraan na ang buhay natin, kailangan may pagkain lagi, kailangan may inumin lagi, kailangan lagi may mga damit. Kailangan naman talaga. Sabi nga eh, tingnan nyo rito, for the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows. Your heavenly Father knows that you need them. Eh tayo nga yung special sa Kanya eh. Diba? Tapos parang sinasabi mo na hindi kayang i-provide ni Lord yun. Ay ang inuuna natin, yung alam natin na magsusustina ng buhay. Eh alam naman natin, pare-parehas, common ang ating understanding. Ang Diyos ang nagtatakda ng buhay at kamamatayan ng tao. Mga kapatid. Kaya kung makikita natin dito, mga kapatid, ano po, lahat tayo naging alipin ng democratic mindset na kung saan survival lang yung ating mode. Survival. Nilikha tayo na Lord just to survive only. Kaya nga sabi ko noon, iniisip ko, nung ako hindi pa natin nung kay Lord noon, hindi pa ako pastor. At yung mga anak ko mga bata pa. So, sanggol pa si Nelson. Si Nico 2 years old. Sabi ko noon, ganito na lang ba ang buhay? Aalis ako madaling araw. 1 a.m. ang alis ng first trip. Kailangan kong habulin yun. Or else, late na ako sa trabaho noon. Sa Kabinti. Tapos, uuwi ako. Pauwi ng Kabinti. Ating gabi na ako makakarating. Kaya ang tulog ko na sa biyahe. Sa biyahe na ako natulog noon. During that time. At nagkakaroon ako ng ganong mentalidad. So, ganito na lang ba ang buhay? Pagkatapos kong tumanda, ano susunod? At worst, mamanahin ng anak ko ito. Maganda na lang at alam nyo, maganda na lang. Kasi nanay ko nga, siya yung dati nila ako. At dumating yung estado ng aking buhay na talagang dahil sa bigat ng aking nararanasan, hanapin ko talaga si Lord. Kaya lang, again, sabi nga ng ating mentor, huwag sanang laging ganun. At saka lang natin hahanapin si Lord kapag marami na tayo nararanasang hardship o mga bunga ng mali natin pinipili, bunga ng ating kaignorantehan. Diba? Yun ang sabi ng Bible, my people are destroyed for lack of knowledge. Kaya nga po mga kapatid, ito na yung panahon mo In fact, lalo tigit mga kapatid, naandyan ka na ngayon. O pastor ka pa, let's say pastor ka pa. Kaya naririnig natin ito from time to time, mga ganitong klase ng pagtuturo. Kasi the Lord is talking to us na it's about time for us na maunawaan natin na walang taong nabubuhay sa sarili lamang. Mga kapatid, kailangan natin ng bawat isa. Particular, kailangan natin yung authority. Hanapin natin yan kahit pastor ka pa. Sino yung authority na magiging susi para kay hindi na stress? Kaya tayo stress na stress kasi hindi natin pinagkakatiwalaan ng Diyos na lumikha sa atin samantalang sabi sa verse 32, yung mga walang ugnayan kay Lord, yan ang malimit ang inaatupag. Pero kayo, anak ko kayo, dapat ang i-prioritize ninyo yung paghahari ko sa inyong buhay. Kasi the moment na ako na inuuna ninyo, that was the time, or that is the time, na ako na magte-take over sa buhay ninyo. Imagine that. Kaya yun yung susi, hindi ka na may stress. Why? Abay tungkulin ng Ama na i-provide niya ang lahat ng pangangailangan. In fact, okay mga kapatid, siya po yung hari natin. Ang ating Ama ay hari natin, Panginoon Jesucristo. And therefore, sa isang kaharian, ang pamumuhay ng kanyang nasasakupan ay naaayos sa yaman ng hari. Ay alam nating lahat. Walang iba na pinakamayaman kung hindi ang ating Panginoon. In fact, mga kapatid, kaya nga ayaw niya ng survival lang Okay, kasi kapag kainuna natin yung kaharian, lahat ng gusto natin nandun Nandun Ang problema natin, hindi natin alam talaga kung ano ating priority. Why? We don't upgrade ourselves. We don't update ourselves. We don't train ourselves
to be righteous. Okay, kaya nga imagine, kung yung leader natin walang sawang nag-aaral, walang tigil, yun ang kanyang passion. Anong karapatan nating tumigil? Di ba? Kaya makita natin doon sa fourfold ministry ng Word of God, to teach us, to rebuke us, to correct us, and to train us. Yung training, hanggang di dumarating si Lord, hindi matitigil yun eh. Sino sa atin ang titigil ngayon? Okay? Subukan ninyo, mga kapatid, okay, na tumigil ka pag-aaral. Anong sabi ni Albert Einstein? When we stop learning, we stop growing, we start dying. Yun ang pwedeng mangyari sa atin. Okay? Kaya hindi ba rin pwedeng masabi ninyo, kami naman nagseseminar ng ganito. Kapatid, tingnan nyo rin. Kasi mas importante, na kilala mo, connected ka nga doon sa tao. Kasi vital yung parts na ito. Okay? Na dapat kilala mo siya, may ugnayan ka sa kanya, nakikita mo na talagang doon sa kanyang ginagawa, ay talagang ito yung gusto mo mangyari para sa iyo, sa iyong ministeryo, sa iyong pamilya. And therefore, connect strong, accurate connection ang kailangan mo. Kasi doon nakadepende ang iyong supply. Diba? Tandaan niyo, even in the kingdom, meron ding klase ng mga naninirahan dito. Meron ditong alipin, meron ditong mga simpleng mamayan, meron ditong soldier. Diba? Meron tagapaglingkod sa kaharian mismo. Diba? Pero merong anak. Ikaw pipili. Ikaw magdedetermina kung ano lalakaran mo. Diba? Kaya yun po, ang napaka-importante na para hindi tayo lagi na-stress. Okay? The moment na talagang nanumbalik na talagang si Lord na lang yung ating pagtitiwalaan, kasi along the way, habang di tayo tumitigil, mag-update, nakikilala natin siya ng lubusan, at habang nakikilala natin siya na nakikilala ng lubusan, ano nangyayari? Sobra tayo nagtitiwala sa Kanya. Ayun naman ang gustong-gusto ni Lord. Yung total trust natin, nasa Kanya lang. Yun na yung panahon na kung saan siya naman ang magte-take over sa kabuuan ng ating buhay. What we eat, what we drink, what we wear. At Diyos ko, mga kapatid, napakaraming bonuses. Sabi ko nga, hindi yan katulad ng mundo. Mga kapatid, may bonus kayo pag maganda ang kita. Pag hindi maganda ang kita ng company ninyo, nako, minsan, ang liliit na ng bonuses ninyo. Kay Lord, iba. Grabe si Lord. Grabe si Lord. Hindi mo kailangan magantay ng panahon. O hindi talagang grabe siya magbigay ng bonus. Okay, tsaka yun nga, napakasarap. Stress-free life. Okay? Sa anong paraan? Dapat under ka ng authority. Pag under ka ng authority, siya ang bahala sa'yo. Okay? Basta sumunod ka lang ng maayos. Mag-submit ka ng nararapat. Okay? Absence of authority brings self-destruction. Bakit marami nasisira ang buhay? Wala kasing authority. Okay? Napanood mo nyo yung pinikulang The Purge. Ang dami ng part niya eh. Pakagulo. 12 hours na walang batas. Magulo. Lahat legal. Ay, napakagulo. I tell you. Mga kapatid. At saka, punta ka, ano mang pamilya kilala mo na hindi sinusunod yung magulang? Isang araw, may nakita ako sa YouTube eh. Bigla siya nag-pop up. Kasi tungkol doon sa clearing operation ng bawat lugar, di ba? Parang ano yun eh, somewhere in Pasig. Merong kabataan na ang magulang ay nasa mayor's office. Trabahador ng mayor's office. Abay, grabe talaga. Itoto yung kanilang sasakyan. Ayaw talagang pumaya. Puro tattoo yung lalaki. Nakaano pa siya, parang buhok ni... Sino nga ba yun to? Yung kumanta ng One Day? Si... Hindi. Kokoy. Si Kokoy, ano lamang yun? Si Bob Marley. Oo. Filipino version yun, si Kokoy. Okay, si Bob Marley ang itsura ng bata. Tangkad, ng lalaki. Ay, grabe. Walang makapigil na Isamantalang, yung nanay niya, nasa mayor's office pa lang. Hindi pa mismong yun. Mga kapatid, tingnan niyo yung mga pag-abuso sa authority sa atin, di ba? Hindi siya until dumating yung nanay. Ay wala, pasaway. Pasaway din, hindi sinusunod yung nanay. Kahit nagmamakaawa yung nanay kasi mapapahiya raw siya. Sigurado ipapatawag siya ni mayor sa opisina. Kasi nga, may clearing operation, ay ayaw sundin yung authority. Ay wala, napakagulo. Ang gulo, nagkaribukan na ron sa lugar na yon. So, mga kapatid, ganun din po sa atin. In fact, sabi nga ng
talata, my people are destroyed for lack of knowledge. Hindi na natin alam yung bagay na ito, kahalaga ng authority sa buhay natin. Therefore, ano yun? Self-destruction will come. Sabi nga sa inyo, bakit marami ngayong, o isang Pilipinas ngayon sa pinaka nag-iirap na bansa? Why? Maraming mga pamilya, dysfunctional families. Di ba? So yun, yung magulang, hindi nasusunod. Yun ang nakakalungkot. Ang nakakalungkot na bahagi, kaya yung anak na nasusunod, kasi yung anak mas malaking kita. Ayan ang mga nagiging problema. Ano po? Kasi nga, walang authority na kung saan, okay, nag-provide sa kanila ng mga batas sa prinsipyo ng Panginoon, maalaman nila kung ano talaga yung dapat nilang ginagawa, okay, kung ano ang function ng bawat isa sa loob ng isang pamilya, may saayos ito, okay, at makikita ninyo, kapag ka naisaayos ang pamilya, okay, uti-uti rin na itong pamilyang maayos sa isang lugar dahil naging maayos ang kanilang authority roon, uti-uting magiging maayos ang barangay na yon. Until gagawin sila na ano yon, huwaran sa lugar na yon. Okay? Kaya nga yung mga churches o yung mga Kristiyano na kung saan ay nakakakitaan ng tamang pagsunod sa Panginoon, nakita niyo grabe ang kanilang mga ministry. Okay? Kasi si Lord proud na proud sa kanila. Para laging sinasabi sa kanila ni Lord, okay, this is my son, listen to him. Okay, sa kanya ako nalulugod. Yan, parang something like that. O, tingnan nyo po ha, kapag walang authority yung sinusunod, na-pollute ang hangin, nakikita natin yan sa iba't ibang lugar, ang daming mga ibon na mamatay because of air pollution. Ano? Ano pa? Ang daming isda. Nababalitaan natin ito. Nakikita nyo, namamatay, naandun na lang sa pangpang. Okay? Because of water pollution. Including, Panginoon na. Mga kaibigan, mga kapatid, yung pong ating mga kagubatan, nakakalbo na. Nakakalbo na. Tumana naman ng mga pasaway. Okay? Walang sinusunod na authority. Tao lagi ang nagiging problema. Ano po? Nagiging sanhi niyan. Kasi tao, siya yung pinaan dapat talaga na kung saan ay magro-rule dyan. Okay? Para mangyari. Kaya nga, the creation is groaning for the sons of God to arise. Tayo yan eh. Para ano mangyari? Okay? Para ang lugar na ito ay maging better place to live in. Okay? Make it a better place for you, for me, and the entire human race. Okay? Ganon din ang mga ibon, mga kapatid. Ano? Gaganda na uli ang ating mga katubigan. Okay? Ang ating ilog, dagat, lawa. Kapag ka natuto ng tama, yung inutusan ni Lord na magdo-dominate, magro-rule tayong mga tao. Kaya yung problema, yan demonyo talaga, niloko tayo, niloko. Okay, dinaya tayo ng dinaya. Para masira yung nilikha ng Diyos na napakaganda. Pero again, kaya nga natin ito pinag-aaralan eh. Hindi tayo papayag. Gagamitin natin yung kapangyarihan ng authority. Mga kapatid, anong gagawin natin? Magpapasakop tayo, kikilalanin natin yung authority. Kasi alam natin, yan ang the safest place here in this planet. Okay? At yan, yung magpapawala sa atin. Susi yan na mawawala yung ating mga stress. Okay? At yung distraction. O, self-destruction. Okay, mga kapatid, may iwasan na yan. Kasi alam mo na kung paano mag-function ng tama. Okay? Gawa ng authority na pinagpapailaliman mo. Authority brings protection. O, yun yun. Kaya wag na wag kayo lalabas. O ano sinabi ng authority? O di ba ganyan naman sa gobyerno ni Lord, sa kingdom ni Lord? Sino lang nasusunod? Siya. Eh sa democratic form of government, hindi. Majority rule dyan eh. Kung sino nakakarami. Kaya nga pagka may batas na ipapasa, kailangan muna nilang, ang tawag dito, pag-usapan pa. Marami pang debating ginagawa para ipasa. Stand mo pa kung bakit kailangan ipasa yung batas na yon. Hindi dahil yun ang tama. Okay? Kung hindi, yun ang gusto ng nakakarami. May mga pagkakataon, bumabangga sa Biblia, sa prinsipyo ng Panginoon, dahil yun ang gusto ng nakakarami na ipapasa nila. Yan ang democratic form of government. Pero kay Lord, kung anong sinabi niya, yun dapat ang mag-stand. Okay? Ano dapat gawin natin? Dapat may authority ng buhay. Dapat malaman mo yun. Very vital parts yun ng ating buhay. Kilalanin mo ng gusto. Makipag-connect ka strongly, accurately, and therefore, maranasan mo yung grabing protection ng buhay mo simply because authority brings protection. Oh, just like this, ang nakikita ninyo ito, agila.
Merong mga inakay. Okay? Kahit malakas ang ulan, ang laki nung pakpak ng kanilang nanay, protektado. Okay? May talata ba dyan? Meron yan. In fact, sa Psalm 91 yun, di ba? Na kapag tayo talagang masunurin sa ating authority ng buhay, kayang-kaya nating sabihin, siya yung ating fortress, siya yung ating refuge, at siya lang yung ating pinagkakatiwalaan ng ating buhay. Okay? So, tunghayan natin itong talatang ito. Napakaganda po nito, mga kapatid. Okay. Napakaganda nitong ating pag-uusapan. Ano po? 5 minutes na lang ako? Okay. Ano mga kapatid? Mukhang kakapusin na ako, no? Kasi 5 minutes na lang. Kasi ang ganda pa nitong mga susunod natin pag-uusapan. Pero, kaya sa susunod nating pag-aaral po uli, akin po i-deliver sa inyo ito. Ayoko pong madaliin, okay, ayokong habulin yung pong aking ituturo sa inyo kasi gusto ko pong lubusang ma-share sa inyo ito. Sapagkat napaka-importante nito, mararanasan natin yung kapangyarihan na isang buhay na nag-ooperate sa kalooban ni Lord. Okay? Under tayo ng isang authority. Okay? In bodily form. Dapat meron din tayong mga taong sinusunod. O taong sinusunod. Meron tayo dapat taong sinusunod. Sino yung set man na ibinigay sa atin ni Lord? Okay? At maunawaan natin, yan tao pong yan, okay? Kapag nakita mo na, ma-experience mo na naandun ka sa powerful position dahil under ka niya, ng authority niya. Okay? Okay? Authority is the safest place for all things or created things in this planet. Okay? Discovering your authority is the key to freedom. Pang-apat, authority is the key to be free from stress. Pang-lima, absence of authority brings self-destruction. And pang-anim, at yun pa rin yung pagpapatuloy natin sa susunod na ating pong streaming, authority brings protection. So mga kapatid, salamat po ng marami sa inyo pong pagtangkilik na ginawa. Aking dinideklara, lahat ng inyong narinig ay magsisilbing bini ng Panginoon sa inyong mga puso. Sooner or later, yan po ay sisibol, lalago, mamumunga. Pag namumunga na, maranasan mo na ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. Inihiling ko muli ang pagsama ng libo-libo anghel ng ating Panginoon na mandirigma na patuloy na mag-iingat sa bawat isa sa atin at sa ating mga mahal sa buhay sa mandako ng mundo sila naroroon. Salamat po, Pastor Wilbert at Yasmin. Salamat, Pastor Archie and Pastor Regine. Salamat din po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Awi. Hanggang sa muli. God bless us all.